Wala ba alam sa teknolohiya to si Rodante Marcoleta? Diyos ko naman. Diba? Na-AI na nga, pati nga mga mukha ni Marcoleta nalalagay sa aso. Oh, di ba may mga picture ngayon na kumakalat, yung mukha ni Marcoleta, mukhang pag. Insulto yun sa mga pag. Pero walang magawa yung mga aso, di sila makapagreklamo. Siyempre, aso sila eh. Alam naman natin mga kababayan, kahapon, nabisto natin yung peking witness, o yung tanim witness ni Rodante Marcoleta. And it's very, very, very obvious mga kababayan. Alam naman natin yung di ba? Alam naman natin yung mga sistema na nangyari kahapon, kinoach. Actually, dilapitan pa niya, di ba? Nung hindi pa niya nababasa yung nung hindi niya nababasa yung nang maayos yung kanyang testimonya, pinatigil talaga ni Marcoleta at nilapitan pa niya para i-direct. Oo, naging director bigla kahapon si Marcoleta Parang parang tawag dito, parang parang kailangan niya talagang gawin yung mga bagay-bagay na yun kahapon. At dahil dyan, mga kababayan, nagsalita po si Senator Ping Lacson. I'm sure nabasa niyo na to at may mga nag-live na nito. Pero pag-usapan pa rin natin. Para, syempre, iba-iba naman kami ng utak, di ba? Ayan. So kahapon, kakanina, si Senator Ping Lacson ay may panukala. Ang sabi niya, gusto niyang i-background check yung bagong witness. Bakit niya gustong gawin yan? Because apparently, mga kababayan, hindi nagpaalam si Rodante Marcoleta. Ni hindi man lang nagbigay pugay, ni hindi man lang nagsabi na siya ay magkakaroon ng witness. As in, surprise, nagkagulatan lahat ng mga tao sa Senado. At yun nga sabi ni Senator Ping Lacson without the courtesy of notice even to the committee chairman. Bastos talaga no? Binastos talaga ni Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Hindi man lang hindi man lang kumatok. As if committee niya, hindi naman yung committee yun Alam niyo mga kababayan, hindi uubra dito sa Senado yung galawan niya noon sa Kamara de Representante. Sa Kamara de Representante, mga kababayan, umuubra yung mga ganyan, yung mga surprise witness na yan. Pero dito sa Senado, medyo mas formal dito, mas mahigpit sila sa rules. At saka meron silang respeto sa mga committee chairman. So, hindi man lang daw nagbigay ng courtesy notice, pwede naman daw. Imagine sinasabi po dito ni Ping Lacson na kung gusto niyang surprise for dramatic effect, wala rin naman daw, parang hindi naman problema sa kanya. Masasabihan lang siya. Courtesy notice lang. Respeto lang ba sa committee chairman? Kaso wala. Wala Anong asahan natin kay Marcoleta? Diba? Kinain na ng sistema yan. Kinain na ng Duterte system yan, si Rodante Marcoleta. Kaya tingnan mo, nag-iimbento na ng witness. Sabi, a totally surprise witness in yesterday's Blue Ribbon hearing, a complete record check and background investigation on Orly Regala Gutesa is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. So, ibig sabihin, mga kababayan, sa pananaw po ni Senator Ping Lacson, he's not taking the testimony of Orly Gutesa hook, line, and sinker. Kailangan ma-verify muna niya ang pagkatao at pagkakilanlan nitong Orly Regala Gutesa nato bago siya magpatuloy natanggapin yung kanyang testimonya. Lalo-lalo na, mga kababayan, nakahapon, nalaman natin na yung abogado na allegedly ay sumulat nung notary ng yung nag-notarize doon sa kanyang sworn statement, sinasabi na hindi sila involved. Hindi sila involved doon sa pag-notarize na yan. Mga kababayan, nakakatawa dito. Dito ngayon, nagkakaroon ng may pagsagot dito si Rodante Marcoleta dito sa sinabi ng abogado at notaryo nato. Ito yung demand letter nung lawyer herself. Ayan, Espera Law Office, ayan, taga Ermita, Manila, September 25, 2025. Demand for immediate takedown or correction of an FB post on a falsified document bearing my notarial name and signature. Sabi, Dear Sirs and Madams, sa ABS-CBN niya pinadala, I write in relation to the publication of on your official Facebook page on or about September 25, 2025, which featured a document entitled Sinumpaang Salaysay, signed by the affiant Orly Regala Gutesa, dated 24 September 2025,
that was presented during the congressional hearing. Said document bears my name, notarial details, and signature, making it appear as if I had notarized the same. Oh, making it appear daw, ha? For the record, ayan, ito na. Dito na ngayon papasok yung kasinungalingan ni Rodante Marcoleta. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Sino ngayon ang nagkumamit ng kanyang pangalan? The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and as a commissioned notary public. Your continued publication and circulation of the falsified document without disclaimer or correction misleads the public and exposes me to grave reputational harm, unwarranted suspicion, and potential liability. So pinapatanggal niya. Immediate removal, takedown, and the issuance of a public clarification or correction. Yun yung hinihingi niya. Written confirmation within 24 hours from receipt of this letter. Okay. So, yun. Seryoso siya, oh. Dinaan niya sa court. Nag-report siya sa court. Ayun, oh. Copy furnished, Honorable Carolina Icasiano Sison, Executive Judge, City of Manila, also the Clerk of Court, City of Manila. Ayan, oh. Seryoso siya dyan, no? Sinama niya yung korte. Mukhang seryoso siya, guys. Kasi kasama yung RTC, yung Court ng Maynila. Pwede ba mag-file ng case kay Orly? Pwede. Falsification of public documents. Kasi, well, wait, mamaya natin pag-usapan yan. Okay. Ngayon, mga kababayan, maliban sa pambabastos ni Rodante Marcoleta kay Ping Lacson, nagsalita rin siya, si Rodante Marcoleta, tungkol doon sa abogado. Oo. Ngayon, inaaway na niya, pati yung abogado, mga kababayan. Ito yung video nun. Yan. Kinalaman dyan, yung notaryo. Yung notaryo. Yes. Ganito. Yung si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta. Doon sa public. Binalikan niya kasi nagkamali po yung pagkaka-type. Yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24, kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. Sige. Kaya alam ko na po na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na mayroon pong mali dito. Para siguro korekin din yung record na iniwan niya kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yun. Yung nakapangalan mismo mo doon. Sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, page number, book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may ilalagay niya, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba siya sa TV? Pwede mag-invento. Pwede naman imbentohin yun eh. Or let's say, ganito, sabihin natin, and by the way nakatawa ko dito kay Rodante Marcoleta. Naalala nyo nung galit na galit siya kay Ping Lacson dahil nagsalita daw si Senator Ping Lacson sa media na mas pinapaniwalaan niya ang testimonya ni Bryce Hernandez kaysa kay Diskaya. Di ba? Anong sinabi ni Senator Ping Lacson? Bakit siya nag-criticize opinion ko? Sa press. Di ba? Alala niyo yun? O tapos ngayon, ito si Rodante Marcoleta, nagpapaliwanag ka sa iyong television show. Ano ang kaipokritohan yan? Nagalit ka kay Ping Lacson dahil nagsasabi siya ng opinion niya sa isang interview. Tapos ngayon, itong si Rodante Marcoleta, ginagamit ang kanyang television show para i-justify yung kalokohan niya. Ganoon naman kasimple yun eh. Bakit kapag si Rodante Marcoleta, ikinakalat niya ang kanyang judgment sa pamamagitan ng kanyang TV show, okay lang. Pero kapag si Ping Lacson, sumasagot sa interview sa kanya at nagkwento siya ng kanyang opinion, galit na galit itong si Rodante Marcoleta. Di ba? Correct. Oo, maruha ko. Di ba? Sabi nga ni Senator Ping Lacson, ba't mo pinapakailaman yung opinion ko? O ba't ngayon ito? Si Rodante Marcoleta, ginagamit niya yung kanyang radio show para ikalat yung kanyang kasinungalingan. Di ba? Anyway, naisip ko lang naman yan habang pinapanood natin itong kanyang interview.
Itong kanyang TV show. Oo. So ito na nga, balikan natin. Ang argumento ni Rodante Marcoleta, paano magiging peke yun? Merong mga detalye. Document number, series of 2025, blah, blah, blah. Alam nyo kasi, mga kababayan, meron kasi tayong tinatawag na Photoshop. Oo. Pwede kasi nakinuha lamang yon sa ibang random na papel, inilagay doon, Photoshop doon, para magmukhang lihitin mo yung kanyang dokumento, di ba? Pwede naman ganun. Yung stamp, oo, yung stamp ni Attorney Pechi, pwedeng kinopya lang yun somewhere else. Yung kanyang, tawag dito, dry seal, pwedeng kinuha lang sa recto. Marami yung pwedeng paraan dyan. Kung gusto mo pagmukhaing legit yung dokumento. Pero mga kababayan, paano talaga ito ma-check? Simpleng-simple lang ho yan. Kailangan lumabas ho yan sa record nung notary. Kasi mga kababayan, yung record, lahat po ng documents na nino-notarize, yan po ay may logbook. Inilalog po yan. Pati yung kopya nung kanilang ninotarize. Isinusumite po yan sa korte. So, sinasubmit po yan sa korte. Kasi lahat po ng ninonotarize natin, mga kababayan, it becomes a public document. It becomes a public document. So, sinasubmit po yan sa korte. So, mapiverify po yan doon. Sa record mismo ng notary at sa record ng court. So, mapiverify yan. Paano pag hindi nag-appear? Diba? Paano pag hindi nag-appear? Or paano kapag yun nasa record ni Attorney Pechi is not, ay hindi yung statement ni Gutesa? Ibang dokumento. For example, notary ng deed of sale. Absolute deed of sale, isang property. Hindi natin alam. So, alam nyo mga kababayan, ang mga abogado, lalo na yung mga abogado na hindi politiko tulad ni Rodante Marcoleta, hindi ko nila isusugal basta-basta ang kanilang lisensya para sa mga ganyang kalokohan. Napakahirap po maging abogado. Pag-aral pa lang na aboga siya, napakahirap na. Tapos yung bar exam, isa sa pinakamahirap na exam sa buong Pilipinas. Pangalawa, actually. Medicine and medicine board exam at bar exam, ang dalawang pinakamahirap na exam sa Pilipinas. Hindi mo isusugal yun para lang gumawa ng isang 300 peso na affidavit na hindi mo alam kung para lang mameke ng isang dokumentong tulad yan. Diba? Gano'n lang kalibyo, mga kababayan. Hindi ko katulad ni Rodante Marcoleta na abogadong politiko, kadalasan, kasi fallback lang naman nila yung pag-aaboga siya. Hindi ko yan talaga ang kanilang karir. Ang karir ko talaga nila yung pagiging politiko. Fallback lang yung aboga siya. Pero yung mga career lawyers, as in yung talaga ang professional nila, hindi nila isusugal yung kanilang pagiging abogado para lang sa ganyan. Kalokohan yun. Kasi meron na yan, lumabas sa social media. Ilabas nyo yung pinakahuli para malaman natin ang pinag-uusapan natin. Drag, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Di ba ito sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma rin yung notaryo. Merong doc number, page number, book number, series of yung year. Stampad pa yan eh. Di yun, ano? Pagkatapos, yung sinasabi niya, yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yun, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo. Saan niya kukunin niya kung hindi bibigay sa kanya? Pwede namang hindi kinuha ni Gutesa, pwedeng kinuha sa ibang dokumento. Photoshop doon sa dokumento ni Gutesa. Pwedeng gawin doon. Wala ba alam sa teknolohiya to si Rodante Marcoleta? Diyos ko naman. Diba? Na-AI na nga, pati nga mga mukha ni Marcoleta nalalagay sa aso. Di ba may mga picture ngayon na kumakalat, yung mukha ni Marcoleta, mukhang pag. Insulto yun sa mga pag. Pero walang magawa yung mga aso, di sila makapagreklamo. Siyempre, aso sila eh. So, malay natin kung pinahikay talaga ni Gutesa yun, o malay namin kung pinahikay nyo, kayo ni Mike Defensor, di natin alam.